Di naman siguro pwedeng sabihin niya sa mga ito na nagpretend girlfriend siya sa amo nila. Tinignan niyang muli ito si Diego na ngayon nakatitig lang din pala sa kanya. Nang mapansin niya to, agad din itong iniwas ang tingin. Nagtataka talaga siya kung bakit to parating nakatitig sa kanya. Ano kayong meron sa mukha niya? May dumi ba? Kanina pa talaga to ganto na labis si pinagtataka niya. Bumalik na naman ang seryosong mukha ng lalaki habang nagdadrive, pero makaraan lang din ng ilang minuto. Inihinto nito ang sasakyan. Binuksan din nito ang pinto ng sasakyan. "Let's just take our breakfast first before we head home," sabi nito. Pinakiramdaman niya naman ang sarili. Hindi pa naman sa gutom. Dahil siguro sa maraming nakain niya kagabi doon sa party. Masasarap ba naman at bago sa mata niya ang pagkain kaya't naparami siya. "Ikaw na lang muna, Diego. Busog pa kasi ako, naparami ang kain ko kaninang gabi sa party." Sagot niya rito, pero wala tong binigay na sagot sa kanya. Lumabas lang to doon sa kotse at sinarado ang pinto nito. Pero naramdaman niyang gumalaw ang pintong malapit sa gawin niya, kaya napatingin siya doon. Binuksan pala yun ni Diego na labis niyang ipinagtataka. "Skipping meals is not good, Ivana, even if you are full." Sabi nito at hinawakan ng kamay niya, hinila siya palabas ng kotse. Nadala siya sa hila nito kaya tuluyan siyang nakalabas sa kotse nito. "Pero Diego, no buts, Ivana. You will eat your breakfast and that's final." May halong pagkasungit sa boses nito. Wala na naman siyang choice. Parati lang naman itong nasusunod. Pero natural naman siguro yon dahil amo niya pa rin ito. Nasa harap pala sila ngayon ng isang cafe. Sa itsura ng cafe na ito ay halatang maganda at pangmayaman talaga ang serbisyong ibinibigay nito sa mga customer nila. Hinila siya ni Diego papasok sa loob. Wala naman din siyang magagawa doon dahil hindi naman siya makakaangal dito. Nang makapasok sila, lumakad sila ng konti. Bumungad sa kanya ang malinis na cafe sa loob. Maganda ang disenyo ng cafe na ito. Gaya ito sa mga cafe na nakita niya lang sa mga TV at napansin din niyang konti lang kumakain dito ngayon. Binitawan siya ni Diego. "Sit here." Tukoy nito sa table na malapit lang sa kanila. Hinila niya ang isang upuan doon na malapit sa glass window dito sa cafe. Dalawa lang ang upuan sa table na to, tsaka gawa rin sa salamin ang lamesa na sobrang liwanag at wala siyang nakikitang kahit ano na bakas ng dumi doon. Nang umupo siya, umupo din si Diego. Napansin niyang may lumapit sa kanilang babaeng naka-uniforme na may dalang dalawang menu card. Binigay nito kay Diego ang isa na nakangiting nilahad din nito sa kanyang isa. Tinanggap niya ito at saka binuklat ito, ngunit wala siyang naiintindihan sa nakasulat doon. "Cappuccino with Diego chocolate," at ilan pang mga pagkain at kape na lang ang sa kanya. Ano bang klaseng pagkain ng mga to? Sabi ng isip niya. Kadalasan kasi kinakape niya yung kopi ko blanca lang, yung Nescafe stick at iba pang available sa tindahan, kaya hindi siya pamilyar sa mga nakasulat dito. Tumingin naman siya kay Diego na seryoso lang habang nakatingin sa menu card na hawak nito. Nang mapatingin siya sa babaeng nakatayo malapit sa kanya, nginitian lamang siya nito. "I'll take one of this, this, and this," sabi nito at kaagad ding nilista ng babae ang mga tinutukoy niya. Nang matapos ay tumingin si Diego sa kanya at napansin na siguro nitong hindi pa siya nakapili. "Diego, ikaw na lang ang pumili sa akin," pabulong niyang sabi dito. Hindi niya alam kung narinig ba siya ng babae na nakatayo lang sa tabi nila. Pero bahala na. Inaamin niya rin naman kasi na ignorante siya. "Her order also is the same with mine," turo ni Diego sa akin. Nakahinga siya na maluwag sabay abot ng menu card sa babae na kaagad din itong tinanggap. Nang umalis ang babae, kaagad niyang tinawag si Diego. "Salamat pala, Diego." Tawag niya rito pero wala itong naging sagot. Napansin niyang unti-unti na rin siyang nasasanay sa presensya nito sa mga araw na nakasama niya ito. Di na siya kinakabahan pag may gusto siyang sabihin dito at nabawas-bawasan din ang takot niya kay Diego. Makalipas ang ilang minuto, dumating muli ang babae na may dalang order nila at pinuwes ito sa table na kinauupuan nila. Nang matapos ito, "Enjoy your breakfast, ma'am and sir," sabi nito at saka nagbow sa kanilang dalawa ni Diego. Hanga talaga siya sa serbisyong binibigay ng restaurant na ito sa kanila. Napatingin siya sa pagkain naroon sa lamesa nila. May mabangong kape na naroon at saka pagkain din na hindi niya alam kung ano ang tawag doon. Pero base sa itsura nito, mukha itong masarap. Nagsimula ng kumain ng lalaki, kaya sinimulan na rin niya ang sa kanya.
Tahimik lang silang dalawa habang kumakain. Walang kahit ni isa sa kanilang dalawa ang bumasag sa katahimikan. Tanging mga boses lang sa kabilang table ang naririnig niya. Kinuha niya ang kape na nakalagay sa magandang tasa at saka sinimsim iyon. Ang sarap ng lasa nito. Saktong tamis lang at naramdaman mo talagang iba ito sa kapeng nabibili niya sa tindahan. What the shit? Biglang mura ng lalaki. Kaya napatingin siya rito kung ano ba ang problema nito. Nakahawak naman ito sa tasa ng kape. Diego, bakit? Tanong niya rito. This coffee is a trash, sambit nito. Seryoso ba ito? Sobrang sarap pa nga ng kape na to para sa kanya. Ha? Hindi naman yung akin. Turo niya sa kape. Pero pareho lang naman ang order nila, kaya imposible naman siguro na maging iba ang lasa nito. This place is like a garbage can. They serve trash. Mahinang sabi ni Diego. Ramdam niya ang inis sa boses nito. Paborito ba talaga nito ang magmura? Ayaw niya talaga ng taong palamura. Masakit kasi sa tenga. Pinaghirapan pa rin nila ni Diego. Hindi ito basura. Naalala niya nung umiiyak si Sandra kahapon. Naawa siya rito dahil hindi nito matanggap na matawag na basura ang tawag ni Diego sa mga niluluto niya. Never mind, hindi na lang ako kakain. Sabi nito at saka kinuha ang cellphone mula sa bulsa. Seryoso lang ito habang nakatingin sa cellphone niya at saka hindi na rin to kumain pa. Siya na may patuloy lang sa pagkain at naramdaman din na busog na siya pero nasayangan naman siya sa pagkain na nakalagay sa table doon. Sayang talaga to, masarap pa naman. Inubos niya ang pagkain na naka-order para sa kanya at balak niya pa sanang kainin din yung kay Diego pero hindi na kaya ng tiyan niya. Sayang talaga. You're done? Tanong nito sa kanya na mapansin itong tapos na siya. Tumango naman siya rito. Agad tinawag ang waiter at saka binayaran nito ang nakain nila. Let's go, sabi nito. Akmang tatayo na sana siya na maalala niya ulit ang pagkain na hindi kinain ni Diego. Sayang talaga at nakokonsensya din siya. Maraming bata pa naman sa lansangan ang walang makain pero sila iniwan lang dito. Teka lang Diego, pagpigil niya rito. Kaya napatingin to sa kanya. What? Nagtatakang tanong nito. Nakakulot na naman ulit ang noon nito. Marahil naiinis na naman ito sa kanya. Kasi yung pagkain, sayang naman. May halong pagkakaotal na sabi niya. Tss, leave the trash now and then let's go, sabi nito. Wala siyang nagawa kundi ang iwan na lang ang pagkain doon. Pero sayang talaga. Kung hindi lang kukunot ang noon ni Diego, manghihingi talaga siya ng cellphone sa waiter para ilagay yung hindi kinain ni Diego tsaka dadalhin sa manson. Nang makalabas na sila sa cafe, pumasok na sila muli sa kotse nito. Sa pagkakataong to, sinigurado niya na talaga na siya na mismo ang naglagay ng seatbelt sa sarili. Buti na lang talaga at naging tama ang pagkakasuot noon. Nagpatuloy na naman ulit ang lalaki sa pagmamaneho. Wala pa ring pinagbago. Seryoso tahimik habang nakatingin sa daan habang nagdadrive. Naiinip na talaga siya sa katahimikan sa loob ng kotse. Ang tanging tunog lang naman kasing naririnig niya ay ang tunog lang ng sasakyan at nakatingin lang din siya doon sa labas. Ang tagal na rin ang biyahe nila at naiinip na rin talaga siya. Sobrang layo talaga ng pinuntahan nila mula sa manson. Pinagpapasalamat niya na mapansin, unti-unti nang naging pamilyar ang tanawin sa paligid. Makaraan din ng ilang minuto umabot na sila sa gate ng manson. Nakabukas na ito kaya naman malay nakapasok ang sasakyan ni Diego sa loob. Itinigil naman ito ang sasakyan sa garahe ng manson. Lalabas na ako Diego ha? Salamat, sabi niya. Hinintay niya na sumagot ito pero nakatitig lamang ito sa kanya. Kaya dahil wala naman itong naging sagot, ay binuksan niya ang seatbelt at pagkatapos noon, sinunod naman niyang buksan ang pinto ng kotse bago siya lumabas. Napansin niyang naglilinis pala ang mga kasamahan niya sa bakuran ng manson. Pansin niya rin ang mga titig ng mga ito na mapansin na lumabas siya sa kotse ng amo. Pero hindi niya na yon pinansin. Pinatuloy niya lamang ang hakbang papasok sa loob ng manson. Na makarating naman siya doon sa living room, nakasalubong niya ang kanyang ina doon. Ivana anak, saan ba kayo nanggaling sa senyorito? Bakit ngayon lang kayo nakauwi? Labis mo akong pinag-alala kagabi, hindi tuloy ako nakatulog ng maayos. Bungad na sabi ng ina niya. Pansin niya rin ang medyo maputla nitong mata. Di naman kasi siya nakapaglaan dito. Nang paalam dahil biglaan siyang sinama ni Diego. Kasi po, Nay. Tumigil siya ng konti para mag-isip ng rason.
Di naman siguro po pwede na sabihin niya na sumama siya para maging pretend girlfriend ng amo nila. May kondo pala siya malapit lang dito kaya pinalinis niya ako roon. Hindi rin ako nakapagpaalam sa Nay kasi biglaan niya akong sinama. Tsaka nahiya rin po akong tumanggi sa utos ng senyorito. Hindi niya gustong paglihiman ng nanay niya pero pakiramdam niya ito ang tama. Ganun ba anak? Inintay talaga kita kagabi. Silang dalawa lang ngayon ang naroon sa living room. Pasensya ka na talaga Nay ha? Siguro ang nanay niya ang naatasang maglinis dito ngayon. Parati talaga silang naglilinis sa loob ng mansyon magmula nang dumating ang among lalaki na kahit konting alikabok lang hindi nila pinapalampas. Taranta na kasi akong sumama kay Diego at baka, anong Diego anak? Kailan pa naging Diego ang tawag natin sa senyorito? Putol nito sa sinasabi niya. Napansin niya ang pagtataka sa mukha nito. Nang senyorito? Pagtatama niya sa sinabi. Kasi po Nay, baka mapagalitan po ako. Mahirap na. Aba, sige anak. Pumunta ako muna doon sa silid natin at magbihis doon. Papakiusapan ko muna si Leila na hindi ka muna pagtatrabahuhin dahil pagod ka galing sa paglilinis sa kondo ng senyorito. Umiling naman siya rito. Huwag na po Nay, hindi naman po ako pagod, nakapagpahinga na naman po ako. Di naman talaga siya pagod, sadyang iniinip lang talaga siya kanina sa biyahe. Sige anak, ikaw bahala. O siya sige anak, itutuloy ko ng ginagawa ko. Papasok na rin po ako Nay sa silid natin. Magbihis po ako tapos babalik din po ako rito. Sabi niya at saka pumunta na silid nila. Nagbihis siya roon ng uniforme nilang damit dito. Inihanger naman niya ang jacket na binigay ni Diego sa kanya at ang dress din na redesign at sinuot niya sa party. Lalaban niya muna ito bago sa uli. Nang magbalik siya sa pagtatrabaho, hindi na niya nakita ang lalaki. Marahil nagkukulong na naman siguro to sa kwarto niya. Kinabukasan, napansin niya ang mga kasamahan sa mansyon na hindi na ito masyadong busy. Nalabas na ipinagtataka niya. Hay, buti na lang talaga at wala nang senyorito. Hindi na tayo magiging abala pa at saka hindi na rin tayo mapoproblemang mapapagalitan. Dinig niyang wika na isa sa mga kasamahan niya. May kausap to sa malayo at palihim lang siyang nakikinig. Tama ka dyan. Sobrang strikto ba naman ito? Tsaka sobrang mapili din sa pagkain. Sabi din ng kausap nito. Nagtataka naman siya sa usapan ng dalawa. Mamalis ba si Diego ngayon? Mabuti na lang talaga. Ayon kay Manang Leila, matagal-tagal din bago babalik ulit ito. Nagtaka naman si Ivana na pinag-usapan ng mga ito. Hay, mabuti naman. Mabait naman ang Don at Tonya. Bakit hindi masaniban ng kabaitan ang nag-iisang anak nila? Huwag ka na nga mamblema dyan. Baka sa sunod pa na taon, babalik na ulit sa senyorito. Nakaramdam siya ng konting kirot sa puso niya nang mapagtantong usapan nila. Umuwi na pala si Diego. Bakit biglaan naman? Kasama pa nga niya ito kahapon. Itutuon niya na lang sigurong muli ang atensyon niya sa pag-aaral at sa trabaho sa mansyon gaya noon. 2 araw na mula nung wala si Diego at hindi niya alam pero unti-unti niyang namimiss ang presensya nito, ang kasungitan nito. Para siyang nabaguhan sa araw na wala ito sa mansyon. Napatingin din siya sa jacket nito na binigay niya at yung dress mula sa party. Hindi pa pala niya ito na isauli. Pangatlong araw. Isang semana nang lumipas pero hanggang ngayon wala pa rin ito. Siguro hindi na rin siguro babalik pang lalaki. Pasalamat na lang siguro siya sa tulong na naibigay nito sa lolo niya nung naririto pa ito. Babalik man ito o hindi. Sa mansyon pero ang kabaitan nito hindi niya makakalimutan. Ang seatbelt din, tsaka yung pag-pretend girlfriend din niya sa harap ng mga tita at tito nito.